evening po sa bawat isa. Excited ba kayo sa topic natin? Parang may bago ah. Palakpakan natin yung mga first timer. Sino yung first time? Si Brother Jiro. Tama ba, Jiro? Tama, Jiro. Welcome sa Business Talk. Ayan. Simulan na natin. Last week, ang pinag-usapan natin, bago ko simulan, no? Gusto kong malaman ng iba, mga hindi na subaybayan yung series natin. Yung pinag-usapan natin is about the CEO inside me. Okay? This kind of CEO na tinutukoy ko is the CEO of the kingdom. Ano yung kingdom? Ibig sabihin nun ay naaayon sa prinsipyo ng Diyos, yung pamamaraan ng CEO na ikaw. So, yung first week na pinag-usapan namin, it's all about the identity before success. Ano nga ba yung, kasi bago ka maging successful, you need to know your identity. Okay? And then yung second week, pinag-usapan natin yung gift. Your gift is your capital. Hindi pera, kundi yung gift. Ano yung gift? Yung common gift na tinutukoy ko ay yung mga talento, skills, na binigay sa'yo ng Diyos na bago ka palang magkaroon ng isipan, itinanim na sa puso mo. Bago ka palang buuhin sa sinapupunan ng iyong nanay, itinanim na sa'yo ng Diyos. Okay? And then last week, pinag-usapan natin yung from source of income to CEO. Bakit? Kasi most of the time, tayong mga tao, no? Kaya tayo nagninegosyo kasi gusto nating kumita. At sa tingin ko, wala naman taong ayaw nun. Gusto talaga lahat kumita. Pero paano ka nga ba magiging real CEO? Yun yung pinag-usapan namin last time. Kasi we are not just an income earner. We are a system builder. No? Yun. Kaya ngayon, pag-usapan natin yung sistema. So for tonight, ang topic natin ay system, scale, and strategy. No? The SSS. Galing mo, pastor. SSS. Pag-usapan natin yung SSS na yan. So, para lang magkaroon kayo ng idea, yung system, this is the order of operation. Katulad ng sabi ko sa inyo, di ba? Yung operation ng mga malalaking kumpanya, naka-systematize, nakasulat, detalyado, no? Meron silang manual na binabasa nila para ma-operate ng tama yung negosyo na meron sila. So, a system is a reliable way of doing things. Yung scale, this is the power of expansion. Pagpapalaki naman. So, without system, a stable system, you cannot expand. You cannot scale up. No? Kaya napakahalaga, simulan mo sa sistema tapos you scale up. Parang sa franchising. Para dumami yung franchising mo, dapat yung sistema mo maayos. Kaya sisimulan mo dapat sa system, tapos you scale up, tapos yung pangatlo, ano? Strategy. Ano yung strategy? So, yung strategy, ito yung pag-hit mo dun sa goal. Halimbawa, yung goal mo, magkaroon ka ng 10,000 branches all over the world. Wow. Paano mo i-hit yon? Yun yung strategy. Strategize mo na paano mo ma-hit yung goal. Okay? So, pag-usapan natin yung tatlo ngayong gabing ito. Para bang sinasabi ko, system builds stability, scale brings growth, and strategy gives direction. Okay? So, what God gave you is not just a dream. It is a blueprint. Kaya nga, interesado kayo sa mga topic natin kasi galing sa Diyos na yung mga salita, mga utos, mga principles ng pagninegosyo. Blueprint yung binibigay niya. Tandaan nyo to, blueprint. Kaya nga mas naiintindihan ko yung purpose ng life ko. Nung mga taong nagbabasa ng Biblia, naiintindihan nila yung purpose ng life nila
Kasi nakasulat talaga kung paano mo gagamitin. Even in business, magagamit mo yung mga principles sa Bible na para bang talagang ano, detalyado. Kaya I am amazed pag pinag-aaralan ko to, bago ko isalita o i-talk dito, sobra akong na-amaze kasi sana dati pa. Kasi yung mga makamundo na mga effective na mga principles, the most effective principles in the world, no? Makikita mo pala sa Bible. Sana hindi na ako nagbasa ng napakarami kong librong binasa, hindi ko lang alam. Masipag pa ako dati magbasa eh. Sobrang dami kong librong binasa. Nasa Bible lang pala. So now, let's talk about this. Kingdom CEOs don't just pray for success. They plan, structure, and multiply it. So, introduction, vision alone is not enough. You need to strategize, systematize, and you need to scale up. Sunod natin. You need to systematize, to have system. You need to scale up. You need to maximize, and then you need to strategize. Okay, so now, sabi dito, many people have powerful vision from God, ideas, prophecy, and goals. But vision, meron ba ako niyan? Sorry. Yan. But vision without system stays a dream. Vision without strategy dies in emotion. Okay? Next. Yan. God is not only a creator. He is a strategic architect. Everything He made has order, timing, and process. At yan din yung tinuturo niya sa iyong gagawin mo. Okay? So, sabi dito sa verse, ano ba yan? Parang mali ah. And the Lord, sorry. Pa-check na lang. Sa Habakuk yung simula ko eh. Habakuk 2:2. Sabi doon, and the Lord answered me and said, write the vision, lagi natin ito nagagamit. Write the vision and make it plain. Isulat mo daw yung vision mo, gawin mong simple, plain, upon tables or tablets, that he may run that readeth it. Para daw kayang gawin ng mga taong makakabasa. Apakagaling. Kaya pala si God mismo nagsulat siya ng plano para sa buhay mo. Ayan sinulat niya yung Bible. In-inspire niya yung mga writer nung lahat ng libro sa Bible kasi galing sa kanya yun eh. No? Para daw kung sino yung makakabasa, makakasunod. Kaya kung hindi mo babasahin yung Bible, hindi mo rin masusunod. Kaya napakaganda ngayon pinag-aaralan natin. Next. Let all things be done decently, and in order. Nakita mo yan? Kailangan daw may order. Last. Suppose one, mahina yata yung battery nito sir ngayon. Suppose one of you wants to build a tower, won't you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it? Ibig sabihin, kung meron ka daw gagawin, hindi mo ba dapat upo ka muna, tapos pag-iisipan mo, estimate mo kung kaya bang gawin. Bakit? Kasi mapapahiya ka, sabi dyan. Talagyan nga, sir. Key thought. Prayer gives revelation, planning gives realization. So point number 1. Let's move. System. Turning vision into organized process. Yung vision mo daw, ano yung vision? Napag-aralan na natin to dati, yung mga naka-attend dito. Alam nyo to, di ba? Let's call it goal para sa mas madaling pagkaintindi. Goal. So yung goal mo daw, i-turn mo o i-convert mo into a organized process.
or organized structure. Okay? So, para lang magkaroon kayo ng idea, meron tinatawag na business system structure. Okay? Business system to, pero lahat ay may structure. So, may business structure. Yung business structure kasi organization yun eh. Kung sino yung mga tao na ilalagay mo. Pero yung kabuuan ay business system. Pag-aralan nyo na lang, basta search nyo yung business system, maintindihan nyo yung sinasabi ko. Pero gusto ko kayong bigyan ng idea. Nailagay ba natin yun dito, sir? Ano siya? Yan. Components of a business system structure. Number 1 is organizational structure, or most of the time ginagamit na salita ay business structure. O sino yung CEO, sino yung COO, sino yung CFO, sino yung CMO, lahat ng mga leaders na magpapatakbo. Sino may-ari, anong klaseng business yung itatayo nyo, partnership ba, sole proprietor ba, mag-isa lang ba yung may-ari, or corporation. Yun yung mga business structure. Tapos ilalagay doon yung mga tao, yung mga leaders. Tapos ilang staff. Kailangan may business structure. Okay? Etong organizational structure, i-define nito yung roles, hierarchy, or yung pinaka family structure nung organizational structure talaga ng business nyo, kung sino-sino yung mga gagalaw. Pangalawa, operational system. Yung operational system, the workflow process that drive daily business. Okay? So, eto na yung sinasabi ko na kailangan nakasulat yung proseso. Pangatlo, information flow. How data moves across departments. So, paano mula sa CEO, sa vision ng CEO, sa visionary, CEO kasi yung visionary, ikaw yun. Ikaw, binivision mo, ginugol mo kung ano yung gusto mo mangyari sa kumpanya, tapos paano mo siya i-communicate sa lahat. Mula sa mula sa mga ano tawag dito? Mga pinakaulo, lahat ng nasa taas pababa. Paano mo i-communicate? Paano nila, yan, kailangan may structure din. Medyo mahirap pala magnegosyo, no? Pero itong pinag-uusapan kasi natin, structural na to. Ibig sabihin, nandun na to sa punto na palaki na yung negosyo mo. Pag ito, hindi mo to naantabayanan, pag hindi mo to naagapan, most likely, lalaki yung negosyo mo, pero mawawala na rin siya sa susunod na mga panahon. Bakit? Kasi hindi mo na ma-maintain yung excellency. Tatalunin ka na ng mga taong maggagawa ng sistema. Kaya napaka-importante yung sistema eh. Even the organization. No, sa church, in-organize talaga namin yung system. Hindi kami, talagang taon nga namin plinano yung organizational structure eh. Pati yung system kung paano kami magre-recruit ng mga bagong mga leaders. Ganon din sa negosyo. It's the same thing. Hindi yun, pag binara-bara mo yun, tapos walang papel, hindi mo isinulat, katulad ng sinasabi sa Bible. Oh, hindi mo mamimaintain at hindi ka magiging consistent. Kung paano ka nagre-recruit, yung salitang gagamitin mo doon, pati yun, dapat nakasulat. Kasi hindi mo masasabi lahat. Hindi mo makakalimutan mo, ulyanin ka eh, di ba? Oh, kaya talaga, pati yan, tingnan mo. Decision framework. Kasi kailangan mag-work yung negosyo mo without you. Kaya pagdating sa IT department, kailangan magde-decide sila nang naaayon dun sa sistemang ginawa nyo kung paano sila magde-decide. O, 5 dapat boboto. Pag 9 sila, 5 yung boboto. Pag 5 yung boboto, 3 dapat yung bumoto para yun yung magiging decision ng organization. Parang ganon. Naintindihan nyo? Kaya kasama yun sa ano ba yung tawag dun sa SEC? Articles of Incorporation, di ba? Kasama yun kung paano nagpo-proseso, ilang beses nagmi-meeting sa loob ng isang taon. Structure kasi yun ng negosyo. Sistema yun na ginagawa natin. Kailangan regular, masusunod yun. No, pero yung iba, sinulat lang yun pero hindi ginawa. So, sayang. So, number 5, feedback and control loops. Mechanism that ensures performance is measured and improved. Kailangan gumaganda yung, di ba? Nandito rin yung KPI reviews. Ano yung KPI? Key Performance Indicator. Kailangan nalalaman natin tumataas yung level nung ginagawa ng tao, yung productivity ng mga tao mo sa lahat ng departamento.
Ang hirap pala magnegosyo. Nalula na ako sa susunod na week, hindi na ako atin dito. Ang hirap. Hindi, kaya nga pinag-aaralan natin to eh. At alam nyo ba na nasa Bible to? Nakaka-amaze nga eh. Let's see. Ito si God. Tingnan mo ha. Nung ginawa niya yung mundo, formless. Pero inorganize niya. Sinimulan niya, sabi niya, now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep. And the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, ito yung simula. Yung sistema eh. Bago siya naglagay ng tao, isipin mo kung una niyang nilagay tao. Di ba? Kaya yung huli yung leadership eh. Yung huli yung magmamanage. Kasi inilagay niya na lahat, in-structure niya na, gumawa na siya ng sistema. Sorry. Dave, pwede mo akong kunan ng ng tubig, late ka naman eh. Sorry. The earth was formless, then God organized creation by speaking in sequence. May sistema yung pagsasalita niya hanggang sa pang-anim na araw ginawa niya yung tao. O kasi kung hindi niya ginawa sa pang-anim na araw, sa una niya ginawa, kawawa yung tao, walang kakainin, wala naman siya tatrabahuin, matutulog lang siya. Naintindihan niya sana ako. Genesis 2:15 na yan, no? Then Lord God took the man and put him in the garden to work it and to take care of it. O tsaka siya naglagay ng mag-aalaga. Pang 6th day yan. Punong-puno ah. Ayos. Dahan. Yun. So, God began, lumana ka, sumobra. God began with a system, light, land, life, tapos leadership. Tsaka niya inutusan. Ang galing nga ng Diyos eh. May sistema, di ba? Kaya dapat ganun din yung gawin mo. Lagyan mo rin ng sistema yung ginagawa mo. Pag wala, system create consistency. Success repeated daily. So, hindi yan basta-basta lang, araw-araw yan. Consistent ginagawa. Naintindihan? Without system, purpose leaks through confusion. So, kapag walang sistema, kahit na malinaw yung purpose or yung layunin mo sa ginagawa mo dito sa negosyo na tinayo mo or kung ano man yan, mawawala yan kasi malilito yung mga tao. Pati ikaw. Wait lang, sinabi ko ba yun? Magaganon ka na eh. Kasi hindi nakasistema. Talaga ba ganun ba? Kaya pag yung mga agent mo, dapat pag nagpe-present yan, nilalagyan nila ng sistema yan, mula company background, tapos background ng owner, tapos pagkatapos nun yung mga success story, tapos pagkatapos nun, tsaka nila dadaanin sa dulo yung presyo. Kasi na-hype na eh. May sistema din eh, paano pa mag-present eh. Di ba yung mga networker ganun? Yung turo sa inyo, systematize eh. Yung dulo, yung closing. Yung pinakadulo niyan, closing eh. Sa sales, ganun eh. May sistema yung pagsasalita. Ganun sa negosyo, may sistema hanggang sa fulfillment. Ang fulfillment, yung ending ng serbisyo nyo na ibinigay mo na pagkatapos magbayad. Tapos pagkatapos nun, meron pa yung follow-up. Ano yung follow-up? Paano mo sila ano tawag doon? Yung after service. After sales service. Okay? So, a system is a structured process that delivers consistent results without constant supervision. So, pag nagawa ka ng sistema, dun sa sinabi ko kanina, yung mga components na yun, kahit hindi mo na laging tinitingnan, reporting na lang gagawin. Hindi ka na nakamata, hindi ka na hands-on, hindi ko naman sinasabing huwag kayong maging hands-on. Pero sa mga pagkakataon na hindi mo maha-hands-on yung negosyo mo, tatakbo pa rin. Consistent pa rin yung resulta. Ayun yung pagkakaiba ng malalaking negosyo sa mga middle at mga small entrepreneurs, small businesses. Yung mga
mga, ang tawag dito? Yung mga dominant businesses dito sa mundong to. Sobrang ganda ng sistema. Intindihan? Okay, so, ano ba next ko? Halimbawa, si McDonald's, consistent in every store worldwide. Yung product nila, kung paano siniserve, naintindihan? Yung dami ng sauce. Consistent yan eh. Hindi pwedeng hindi. That's system. Ang tawag doon, system. Si Starbucks, yung script nila. Ano yung sabi nun? Nung first time ko umorder sa Starbucks, naguluhan ako sa tanong eh. For here or, ano? To go. Ano? To go? To go or for here? Po? For here or to go? Hindi na nasabihin, take out ba o dining? Binago nila eh, di ba? Yung script binago. Pati yung pag-aalis ka na. Yung, paano sila magtrato? Hindi pang Pilipino eh. Hindi sila pupo at opo. Pag pumunta ka doon. American standard. Okay, hindi ka nila tatawagin, sir, tatawagin ka nila sa pangalan nila. Diba, sinabi mo, I'm Marlon. Hey Marlon, this is your coffee. Script. Bakit? Standard eh. Kasi hindi sila pang masa. Ganun yung gusto nilang i-imply sa tao. Pang ano sila? Class. Kaya yung mga tao, kahit mga matataas na tao, yung bibili sa kanila, tatawagin lang ng mga staff nila sa pangalan para bang magka-level lang kami. Staff, tsaka yung customer, magka-level lang kami. Ganun eh, iba yung sistema eh, di ba? Pag nag-structurize ka ng sistema, parang yun yung magiging mukha ng kumpanya mo. O kaya yung sistema ginagawa. Hindi pwedeng hindi. Pati yung scripts. Yung quality control, yung culture ng training. Okay? So, application. Can what I do be repeated by others with the same excellence? If not, build a system. Ibig sabihin, ano nga ba yung pwede mong ituro sa iba? Na magagawa nila, nakaparehas nung galing na ginawa mo para ma-duplicate mo yung sarili mo. Pag wala ka pang ganun, build your system. Paano mo magagawa na ma-duplicate mo yung sarili mo na may kaparehas o sa ibang mga pagkakataon nga, mas maganda pa ang result. That's why, ang kinukuha ng mga nagre-recruit, mga HR, yung mas magagaling. Kasi mas gusto nila excellence kaysa sa dating sistema. Hindi lang nila mini-maintain, ini-improve nila. Point number 2, scale. Think multiplication, not maintenance. Ano yung maintenance? Ang scale ay hindi lang tungkol sa pagpapanatili o pag-maintain, pagsusustain lang ng kumpanya mo, kundi sa pagpaparami nito. Genesis 1:28, sabi ni God. God blessed them and said to them, be fruitful, increase in numbers, or multiply, fill the earth and subdue it. Rule over the earth. Increase in number. Yung term na ginamit dyan ay multiply. Hindi addition, kundi multiplication. Yan yung tinuturo. Dapat nagmumultiply ka. Matthew 25:21, his master replied, well done, good and faithful servant. We have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Saan daw siya pinagkatiwalaan? Sa maliit, sa konting bagay. Kaya bibigyan siya ng mas marami pang pagtitiwala. Mas maraming bagay. Mark 4:8. Sumobra. Still, other seed fell on good soil. It came up, grew and produced a crop. Some multiply 30, some 60, some 100 times. So itong verse na to ay tinutukoy sa salita ng Diyos. Pero kung mapapansin mo, kunin natin yung konsepto, no? Kung yung mga pinag-aaralan natin dito
ay ina-apply nyo, most likely dapat nagbubunga. Naintindihan? Ano yung pagbubunga? Paglaki ng mga negosyo nyo. Naintindihan? Okay. So, scale means, sobra. Kingdom success is not survival, it's scaling impact. Remember yung Mark 4:30? Sabi niya, sa paanong paraan natin maihahalin tulad yung kingdom ng Diyos? Anong parable yung gagamitin natin? Sabi ni Jesus Christ, ihalin tulad natin to sa mustard seed. Napakaliit lang nito, pero pag itinanim natin, siya yung pinakamaging malaking halaman sa halamanan na kung saan makakadapo ang mga ibon. So, kingdom success is not survival. It's scaling impact. Lumalaki. Naintindihan? Dapat ganyan din yung business mo. Kung naiintindihan mo na yung business mo ay para sa kingdom ni God, dapat scaling up yan. Scaling impact yung nadadala nito. Scale means expanding the reach of your system without losing quality or purpose. Dapat mananatili. Kaya sisimulan mo sa sistema, tapos tsaka ka mag-scale up. Okay? Para yung sistema, yung mag-i-stabilize nung quality ng excellence ng negosyo mo. Naintindihan? Okay. So, the spirit of excellence should grow, not shrink, as you increase. Dapat patuloy. Kung kaya mo ngang pataasin pa habang lumalaki, yun yung goal, kasi marami na akong naitayong negosyo. Habang lumalaki yung negosyo ko, bumababa yung quality. Kaya nung naintindihan ko to, dapat pala ganun. Habang lumalaki, tumataas din yung excellency. Kaya dapat sabay. Kaya yung mga tao ko, pinag-aaral ko, yung sistema, mas lalong ini-improvise. Hindi lang dapat nakukontento sa tamang sistema lang. Kasi baka yung sistema currently na ginagamit ninyo ay hindi kayang i-sustain ng pagdami ng tao mo. Naintindihan? Kaya yung structure dapat binabago, pati yung dami ng mga leaders sa kumpanya. O dati meron ka lang CFO, tapos magkakaroon ka na ng mga accountants. Hindi lang pwedeng isa na lang yung accountant mo, hindi CFO na lang yung nag-aaral. Dapat marami na siyang mga apprentice. Dapat marami na rin mga magagaling dun sa departments niya. Kasi baka hindi na kayanin sa pagko-compute. Sobrang laki ng kumpanya mo. Isang taon na hindi pa tapos yung 1 quarter na report. Naintindihan? So dapat nag-scale up din yung sistema. Kasabay ng pag-scale up ng negosyo. Bala kayo, parang hindi niyo ako naintindihan. Nakasimangot kayo lahat. Okay. So, sino sa inyo nakakaalam ng Amazon? Amazon. Logistic to. Parang hindi ko alam kung tama ba. Kung kasama ba to sa mga, hindi ko alam Daddy Ferds kung kasama to sa mga cloud logistic network eh. Pero most likely, almost eh. Parang ganun to eh. Nasa kanila na yung e-commerce, tapos nasa kanila na yung 3PL. Ano yung 3PL? Third party logistics. Ito na yung nagbibigay ng fulfillment, delivery, hanggang sa pagkuha ng produkto dun sa warehouse, hanggang sa customer. So, ito si Amazon. Isipin mo, ilan kaya customer ni Amazon? And they maintain the quality and excellence of the service. 220 to 250 million users. Paying to paying. Ibig sabihin talagang gumagamit to ng Amazon. Ganun kadami. Pero they maintain the quality and excellence of the service. Isa pa, si Tesla. 7 million vehicle reported since
the launch up to 2024. Wala pang 2025 record, hinahanap ko eh. Wala pa. Kasi tinalo sila ng BYD. So bumaba yung sales nila ngayon. Hindi ko alam kung ilalabas ba nila yung report or ayaw nila mapahiya. Pero to cut the long story short, for 7 million vehicle, how they can, ang lupit nito, paano nila na-maintain yung service sa mga sasakyan na nasisira? Di ba? Yung maintenance, tsaka yung dami ng tao na gumagawa nun, na hindi bumababa yung quality ng sasakyan. Kung paano nila produce yung kada Tesla. Di ba? So, ilang engineers yun, paano sila nag-scale up ng kanilang kaalaman, paano pinapaganda pa. Kasi paganda pa eh, hindi naman papangit eh, paganda. Kasi kailangan nila makipag-compete sa mga bagong mga kumpanya na lumalabas. Netflix. Sino nanonood ng Netflix dito? Storytelling system to eh. Di ba? Para niyang kinukuha yung buhay mo. Doon ka na lang nakatutok. Parang yung buhay mo Netflix na. 301.6 million paid global subscriber as of 2025 of October. Sobrang updated ah. Pero tingnan mo ngayon, ini-improve nila, di ba? Ni-scale up nila. Nalilito na nga ako pag gumagamit ako ng Netflix kasi yung pangit. Dati sanay ako dun sa simpleng ano. Ngayon parang ginawa nilang 3D. Di ba? So ini-improve pa rin nila. Gumagawa silang sistema paano ma-improve. Hanggang sa server nila, sa lahat. Okay, so try to think of this. Application. Scale starts when you delegate. Build leaders under you who can multiply your culture. Look at this. Jesus scaled through disciples. Nagsimula siya sa 12, tapos naging 70, tapos naging 120, tapos ngayon, nations. Sa pagkakaintindi ko, nasa 2.5 billion Christians ang meron. Fake and real. Bala kayo dyan. Diba? So, from 12, gumawa siya ng sistema to multiply. Nag-iwan siya ng Great Commission. Go ye and make disciples of all nations. Ang lupit ng sistema ngayon, di ba? Panis. Point number 3. Alam, bilis ng oras. Nag-enjoy ba kayo? Natututo kayo? Informative na, biblical pa. Di ba? Yung kagandahan dito sa pag-atid ng business talk eh. Next time, maniningil na kami ah. Sayang pag-aaral ko. Biro lang yan. Biro lang. Sa mga nanonood, okay lang yan. Subscribe lang kayo, masaya na kami. Point number 3, strategy. Plan, timing, and execution. Sabi dito sa Proverbs 21:5, the plans of the diligent lead to profit or abundance, as surely as haste leads to poverty. Ano daw yan? Nagmamadali. Huwag kang magmadali. Dahan-dahan. Papunta sa paghihirap yung pagmamadali mo. Matututo ka pang mandaya. Umalis na nga ako dyan eh. Pupunta ka pa. Joke lang. Pag binasa mo yung Nehemiah 2, makikita mo dyan, si Nehemiah, he inspected walls secretly and then planned resources, then led public execution. No? Ang ginawa niya dyan, kung alam niyo lang, nung Babylon times kasi, nasira yung wall nila. So, yung wall yung nagpo-protect sa city. At nasira yan, kay Nehemiah pinatrabaho. Anong ginawa ni Nehemiah? Nagplano siya nung paano tatapusin ng mabilis. At the same time, napoproteksyonan sila. Ang ganda ng ginawa niya. Sabi diyan sa Nehemiah 4:17, pag binasa mo yan, yung isang kamay ng mga tao na gumagawa niyan, nagtatrabaho, yung isang kamay may hawak na armas. Because they need protection.
Lahat ng tumatrabaho dun sa wall, may hawak sa bilang kamay na pala siguro, I don't know. Tapos yung kabila, espada o sibat. Ganun yung ginawa niyang strategy. Pero natapos nila. Hindi ko alam kung naiintindihan niyo ako. Nagplano muna siya, in-inspect niya kung ano kailangan, ano yung resources na kailangan, tapos pagkatapos nun, in-execute niya. Kasi ang problema, walang wall, walang protection, walang gagawa. O anong ginawa niya? Gumawa siya ng, nagtalaga siya ng mga tao na marunong makipaglaban at marunong gumawa. Sabay niyang pinatrabaho. Nakabantay siguro habang gumagawa yun. Hindi ko alam paano niya nila ginawa. Yun sabi sa Nehemiah 4:17, basahin niyo. Hindi ko na naisulat dito. Pero basahin niyo yun. Ang galing. Matatawa ka. Ecclesiastes 8:6. For there is a proper time and procedure for every matter. May tamang kapanahunan daw. At procedure sa lahat ng bagay. Though a person may be weighed down by misery. So let's focus here. So umpisa. Meron daw time, proper time. At proper procedure. That's why you need to plan. Kasi baka wrong timing yung plano mo. Kaya yung mga nagte-trade, di ba? Ang ginagawa nila, tinitingnan nila yung kalagayan ng mundo bago sila tumaya. Si Trump nag-declare 100% tariff. O yung mga magagaling, bago ka pa mag-declare, during na nag-a-announce si Trump, nag-withdraw na sila. Hindi sila naapektuhan ng global downfall ng Forex at crypto. Because they know how to plan. Paano tayo magte-trade? Sino tinamaan dyan? Bahala kayo. Wala siguro nagte-trade dito. Ako lang. Huwag niyo tanongin kung tinamaan ako. Basta. Okay. So, nasa na ba ako? Nawala tuloy ako eh. Nalungkot ako eh. Strategy is the bridge between vision and victory. So, yan daw yung magtatawid. Papunta sa vision mo, sa goal mo, papunta sa katagumpayan ng vision mo. Yung strategy. Okay? So, God gives idea, but He expects you to plan the how. Paano mo gagawin? Planuhin mo. Ha? Tapos, i-guide niya. Sabi niya sa Proverbs yun eh. Sa Proverbs 16. Ilang beses na natin ginamit yun, di ba? Many are the plans in man's heart, but the Lord directs or ang tawag dito? Directs the way o the path. Di ba? Siya yung mag-establish pala. Establish the path, the ways. So, kunwari, nagplano ka, may medyo mali sa plano mo, ang gagawin ni Lord, oops, dito ka banda, dito, ayan. Oops, dito. Para bang, ikaw ay tupa, siya ay pastol. No? Ililid ka niya para hindi ka mapapahamak. Kasi minsan para kang tupa. Ano yung tupa? Syunga. Naintindihan? Naintindihan mong syunga ka? Every great leaders in scripture or in Bible was strategic. Joseph, economic planner, na pinakain niya yung napakaraming nasyon sa panahon niya na nasa Egypt siya. Si David naman, military strategist, pinatay niya lahat ng higante sa Palestine. No? Yung 5 magkakapatid. Pala niya si Goliath lang higante. No? Kaya daw 5 stones yung kinuha niya kasi tag-iisa yung higante. Simula kay Goliath, tapos yung mga kapatid ni Goliath. Magkakapatid ba yung 5, pastor? Magpipinsan, magkakamag-anak. Magkakapatid nga kasi magkakamukha daw sila eh. Puro 90 eh. Kaya pala 5 yung, kasi alam niya namang isang tama niya lang kay Goliath, di ba? Tumba eh. Pero bago pa lang niya maharap yung iba, yung 4 pang natitira, plinano niya na itong mga batong to para dito to sa 5. Kaya 5 pala yung kinukuha niya sa ilog siya. Naintindihan niyo? Noong panahon ni David, walang makatalo sa kanila. Military strategist.
Nehemiah, project manager. Yan yung kwento ko kanina. Jesus Christ, movement strategist. Yan yung pinakamalupit na silent movement. Dahan-dahan lang yan eh. Pero ngayon, di ba? Timing, mentorship, and succession. Talagang legacy yung iniwan niya. Business example, Walt Disney. Plinahan niya muna yung park bago nila itinayo. Actually, namatay na yung may-ari, si Walter, bago na itayo yan. Pero, naibigay niya sa kapatid niya yung kay Roy, yung plano. O kaya naitayo pa rin yung plinano niya. Yung Toyota, nagplano siya ng lean strategy, efficiency, and quality. Ano yung lean? Meron silang pamamaraan kung paano na i-eliminate yung mga waste ng mga kagamitan sa mga sasakyan. Halimbawa, pag gumagawa sila, hindi nasasayang lahat. Ganun yung ginawa nila, kaya nakatipid sila. Naungusan nila yung ibang mga sasakyan kasi sobrang masayang sa mga chassis, yung ibang mga sasakyan, pag gumagawa sila, lean. Talagang pinag-aralan nila kung paano ma-maximize lahat ng materials na meron sila. Kaya nakamura sila. O kaya ngayon, mas malaki sila kaysa sa ibang mga, paano ba? Bago lumabas ng Tesla tsaka yung ibang mga sasakyan na electric, sila yung number 1. Intindihan? Okay. So, application. Meron pa, si Apple. Si Apple naman, yung paglo-launch niya ng product, sobrang disiplinado. Alam mo ba, nung unang panahon na nilabas nila yan, walang naniniwala. Bakit? Ang pangit kasi nung operating system nila, yung iOS. Hindi katulad ng Android, talagang wini-welcome lahat ng application. Etong si iOS, sobrang hirap mag-download ng application. Kaya wala masyadong bumibili. Pero they discipline themselves. Plinano na nila. Alam nilang mangyayari yun. Pero nag-strategize sila. Tindihan nyo? Okay. So, application. Ask, what is my 90-day strategy? My 3 years roadmap? Ito, pinagmitingan namin to kahapon ba yun? Ano yung roadmap mo sa 3 years? My legacy plan. So, paano mo mahihit yung legacy na gusto mo? Okay? The absence of structure is the enemy of growth. Point number 4. Hello, tapos na yung time ko. Tuloy ko pa? Kingdom strategy requires heaven's blueprint. Sabi sa Exodus 25:9, make this tabernacle and all its furnishing exactly like the pattern I will show you. Sino nagsalita dyan? Yung Diyos. Kung ano daw yung pinakita sa yung pattern, yun yung gawin mo. Isaiah 28:10. Ay, Chronicles pala. 1 Chronicles 28:19. All this, David said, I have in writing as a result of the Lord's hand on me, and He enabled me to understand all the details of the plan. Sino daw nagbibigay ng understanding sa details ng plano? Ang Diyos. Ang nagbibigay ng karunungan at detalye kung paano itatayo yung negosyo mo. Pinapakita dito, ang tunay na plano ay dapat galing sa Diyos. So, kung misalign ka or hindi ka align sa salita ng Diyos, parang parang bago sa pandinig. Parang bago sa pandinig. Pero trust me. And so. Don't trust me. Trust the word. Siya nagbibigay ng plano. Isaiah 28:10. For precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little and there a little. Sa Tagalog, tingnan mo, kung magturo siya, paisa-isa,
Letra, paisa-isang letra, paisa-isang linya, paisa-isang aralin. Ano ibig sabihin? Hindi ibinubuhos ng Diyos agad-agad lahat ng kaalaman. Itinuturo niya ito ng onti-onti, precept upon precept, line upon line. Ibig sabihin, ang paglago sa pananampalataya at kaunawaan sa proseso, kahit sa pagninegosyo, hindi biglaan. Disiplina at patuloy na pagsunod ang nagbubunga ng lalim at karunungan. True systems and strategies are spirit-breathed. Ano ibig sabihin yan? Ang tunay na sistema o estratehiya na ginagamit dapat natin, hindi lang galing sa talino natin, kundi sa hininga ng Espiritu ng Diyos. Paano mo malalaman yun? Basahin mo yung salita. Word, yung mga principles sa Bible, dapat yung ginagamit mo sa pagninegosyo. God gives patterns, divine architectures that reflects heaven's wisdom. Siya yung nagbibigay ng patterns, siya yung nagbibigay ng divine architectures na nanggagaling sa langit yung kaalaman, karunungan. Next. Hindi yata battery problema nito, sir. Ay. Build according to what God revealed, not what people expect. Kung ano yung pinakita sa'yo ng Diyos. Marami kang verses na nakita dito eh. Doon ka magsimula mag-build. Sino dito yung madalas nakaka-attend? Madalas? Ang dami na natin narinig, di ba? Ang dami na natin nabasa. Sana lahat yun na isusulat mo. Na pag-aaralan mo rin. Para doon ka, doon ka mag-root. Yun yung gagamitin mo. Hindi sa ina-expect ng mga tao. Bakit? Kasi pag hindi ka nakaroot sa salita, hindi mo magagawa yung goal mo maging makatotohanan. Meron akong verse na paborito yung Joshua 1:8. Sino nakakabisado nun? Joshua 1:8. You have Bible in your cellphone? You search it, tapos i-record nyo yan. Sabi dyan, keep this book of the law always on your lips. Ibig sabihin, basahin mo araw-araw. Meditate on it day and night. Ano yung meditate? Comprehend. Not just read it, but totally understand it, comprehend, study, so that you may be careful to do everything written in it. Then what? You will become, or you will be prosperous and successful. It's not all about faith. It's about being a man or a CEO of the kingdom. It's being a man. It's being a human being. Kung paano ka daw magiging successful and prosperous, hindi naman yan patungkol lang sa pananampalataya. Diba? Sa lahat ng aspeto ng buhay, pwede mong gamitin yung verse na yan. So, illustration. Moses, basa nyo ba? Moses built the tabernacle by blueprint. Noah built the ark by blueprint. Joseph built the food system by blueprint. Jesus built the church by blueprint, discipleship, structure. Point number 5. Last point. Tapos na po ako. Strategic builders attracts favor and resources. Proverbs 3:4. Sabi dito, then you will win favor
and a good name in the sight of God and man. Luke 16:10, bibilisan ko na po. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much, and who is dishonest with very little will also be dishonest with much. Daniel 6:3, now Daniel so distinguished himself among the administrators and the satraps, paano babasahin yan? Satraps, by his exceptional qualities that the king planned to set him over the whole kingdom. Binigyan siya ng pagtitiwala ng hari na maging administrator ng buong kaharian. Dahil sa galing niya. Strategic builders attract favor and resources. Order attracts investors, partners, and kings. God blesses structure because structure sustains blessing. Wow, mas lalo pang i-bless yan ng Lord, yung ini-structure, yung sinisystematize mong negosyo kasi marami ka pang mabibless na tao. Marami ka pang matutulungan, marami ka pang mabibigyan ng trabaho, marami pang mabibigyan ng maayos na serbisyo yung negosyo mo. Kaya lalo yung pagpapalain ng Diyos. Kaya dapat yun yung goal mo. Makatulong sa iba, makapagbigay ng serbisyo sa iba, makapag-serve sa ibang tao. Okay? That's the main purpose of business eh. Service. Yung refined gift mo, yung gift mo na refine mo, i-offer mo sa tao para makatulong sa kanila. Pag hindi yun yung ginawa mo, pera-pera lang yung negosyo mo. Hindi ka makapag-build ng legacy. Kaya dapat pag nagtayo ka ng negosyo, yung alam mo makakatulong sa iba. Yung refined gift mo, yung talento mo, yung kagalingan mo, aayusin mo, tapos iduduplicate mo, ituturo mo sa iba, tapos para mas marami pa kayong matulungan. At dahil sa tulong na binibigay mo, sa solusyon na binibigay mo sa problema ng mga tao, babayaran kanila. Yun eh. Oh, that's sales. Di ba? You make customer by helping them. Kaya dapat may customer satisfaction yung negosyo mo. Pag walang ganun, pera-pera lang yung negosyo mo. Ayaw ah. Yan. The anointing increases through stewardship, not emotion. Yung pagtaas daw ng anointing ay hindi dahil sa emosyon o damdamin, kundi sa tamang pangangasiwa, stewardship, ng ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Okay. Ano yung anointing? Iba tong anointing eh. Hindi to basta blessing. Yung anointing ay in-scale up yung talento na meron ka. Kung hindi ka marunong magsalita, tas in-anoint ka, makakapagsalita ka. Dito nalalabas yung spiritual gifts. Kung magaling kang karpintero, tapos in-anoint ka pa ng Diyos, mas lalo ka pang gagaling. Baka maging engineer, architect ka na at the same time. Ganon din sa negosyo, yung kagalingan. Business insight. Investors fund systems, not dreams. Naintindihan? Yung mga investor, naghahanap yan ng maayos na sistema, hindi tao na may pangarap sa buhay. May pangarap ka ba? Oo, mag-invest ako sa'yo. Hindi ganun. Kamusta yung sistema ng kumpanya mo? Mag-i-invest ako. Heaven funds stewardship, not hype. Application. Build, document, scale. So, number 1, build system, write procedures, set timelines, measure outcomes. Number 2, train people. Replace yourself through mentorship and duplication. Number 3, monitor scale. Measure growth by impact, not applause.
Huwag kang makontento sa naiyayabang mo lang yung paglaki ng kumpanya mo, pero pabagsak na pala. Dapat meron talagang growth. Growth impact, sabi nga dyan. Number 4, plan your next phase. Structure your 1-year, 5-year, and legacy blueprint. Number 5, last, seek wisdom. Consult mentors, experts, and pray for divine timing. Attend business talk. Call to action. Anointing for strategic builders. Some of you have vision but no system. Some have system but no strategy. Tonight, God releases the builder's anointing, wisdom like Solomon, order like Moses, strategy like Joseph, excellence like Daniel, and leadership like Nehemiah. Oh, this is our declaration. Prayer muna. So let's take picture of this. Tapos, ganyan yung panalangin mo sa Diyos para matutunan mo mag-systematize, mag-scale up, tsaka mag-strategize. Father, thank you for vision. But now give me structure. Teach me how to build, scale, and strategize according to your pattern. Deliver me from chaos and disorder. Give me wisdom to build enterprises that glorify you and strategize that bless nations. In Jesus' name, amen. So, let's declare this. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. I am not just a dreamer. I am a builder. I carry divine blueprints within. My systems will multiply, my strategies will prosper, and my influence will expand with order and excellence. I am a kingdom CEO, structured, strategic, and spiritual. So, next week, ito yung pag-usapan natin. The CEO inside me, week 5. Success that serves kingdom, wealth, and legacy. So, how to lead with love, build with integrity, and turn profit into purpose. Napakaganda nito. Meron akong article sa Google na meron sa parang inano ko tong success that serves, no? Lead with love, business of ano? So, hanapin nyo na lang, bahala kayo. Bago ako matapos, gusto kong maintindihan ninyo na you need to have goal. You need to have goal. Meron akong tinuro last, kailan ba to? Kagabi yata yan, kagabi. Paano ko ba to i-exit? Merong strategy yung mga networker. Si Mark, medyo familiar siya dito. Kailangan may plano ka. Last time, nung tayo ay nag-topic patungkol sa moneylogy, pinag-aralan natin yung paano tayo mag-structure ng ating financial system dun sa maiksing pagpapaliwanag. So, gusto ko kayong bigyan ulit ng konting, ano ba tawag dito? Parang motivational or inspirational computation kung paano tayo nag-iisip bilang bilang part ng kingdom or mga CEO ng kingdom. No? Ibig sabihin ko, yung mga tao na nagbe-base sa principle ng Bible. That's why we are CEO of the kingdom. What kind of kingdom? Kingdom of Satan. Kingdom of God. Kaya yung principle ni God, yung ginagamit natin. And ang tinuturo sa Bible is multiplication. Sabi niya, kailangan gumawa ng sistema, kailangan mag-scale up, at pangatlo, kailangan mag-strategize. So, yung strategy, gawin nyo na lang, depende sa inyo, kaya nyo yan. Hindi ko na kasi ma-detalyado sa inyo yun. Pero, merong technique yung mga networking company, paano sila nagko-close ng deal. Napakaganda nito eh. Ang tawag dito, feasibility studies. So, ito yung nakakatuwa, no? Yung feasibility studies, para bang
inalam mo na kung ano yung pinaka-worst na mangyayari sa kumpanya mo, depende sa kung gaano katagal. Kung gusto mo 1 taon, ganito mangyayari sa kumpanya mo, yun, ipapakita sa'yo yung feasibility studies ng negosyo. Kailangan meron ka nun. Yun yung pagpaplano eh. Paano mo mai-hit yung goal? Kailangan ng feasibility studies ng business mo. Systematize mo na siya, tapos makikita mo yung dulo. Naintindihan? Okay, so, halimbawa, magplaplano ka for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 months. Months yung usapan natin. Tapos meron kang produkto. Ang produkto mo worth 5,000 pesos. Pwede na yan? Halimbawa, ito yung product mo or service mo, ganyan yung babayad sa'yo. Tapos ang goal mo lang kada buwan, yung customer mo, 2 lang. Tapos itong 2 customer mo, sa first month mo, ang gagawin mo dyan, talagang yung mga yan, ibibigay mo yung pinaka-the best na kaya mong gawin para masatisfy sila. For what reason? Why? Sa tingin niyo? Para manghikayat. Di ba? Word of mouth. Kasi sabi ko nga, yung tao, nag-i-invite sila, pero hindi nila sinasadya. Uy, alam mo, ang ganda ng ginagamit kong bagong make-up. Talagang, tingnan mo parang natural, di ba? Saan mo nabili yan? Nabili ko lang ito sa Shopee. Wait, hanapin ko. Ito. Send ko sa yung link. Pero hindi naman siya kikita doon. Pero gusto ko maintindihan ninyo na pag inayos ninyo yung serbisyo, pag inayos ninyo yung produkto ninyo, that's the goal. You refine your gifts. Yung pinag-usapan natin last time. Refine your gifts. Ano ba yung gift mo? Kung tech or kung magaling ka sa pagkain, di ba? Halimbawa, magaling ka sa magluto, i-refine mo, ayusin mo, pinakamasarap yung iluto mo at iserve mo sa tao. Talagang pag tinikman nila, makain nila, hindi sila manghihinayang. Tapos gandahan mo yung service mo, pagpasok pa lang, parang king na sila. Ayusin mo yung servisyo mo, lagyan mo ng sistema, paano? Kasi hindi mo naman kayang magluto at the same time mag-serve, at the same time maging cashier, at the same time mag-bus. Ano mo yun eh? Ano gagawin mo dun? I-delegate mo. So, para ma-delegate mo ng maayos, lagyan mo ng sistema. Para kung sino i-hire mo, ipapabasa mo na lang sa kanya, ito yung step by step na gagawin natin. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Yung gift mo, kung paano gawin yung isang bagay, i-refine mo yun. Paano mag-serve? Part yun. Tapos, sulat mo na. Tapos, pag nakagawa ka na ng sistema, ang goal nyo lang sa loob ng 1 buwan, yung first month nyo, 2 customer lang yung pumasok. Tapos, masatisfy sila. Naintindihan? Okay? Pag nasatisfy sila, ano kaya ang gagawin nila? Magkikwento. Magdadala ng panibagong tao sa negosyo mo. At sabihin natin, iba magbablog pa, di ba? Sabihin na natin yung 2 customer mo, nag-invite na lang sila ng tagda-2 after a month. Second month, so 4, di ba? 4. Tapos ganun lang ulit. Pag naayos mo ulit yung serbisyo dito sa 4, maayos lang. Galingan mo lang, gandahan mo lang, yung pinaka-the best na pwede nyo, yung pinaka-excellent na serbisyo, na produkto. Kaya gagawin mo ng sistemang maayos para hindi bumababa yung quality. So susunod, mag-invite ulit. Ito, dala-dalawa na lang, di ba? Yung isa nagdadala ng pangalawa. Napaka-imposibleng hindi eh. Lalo na pag ma-feel nilang sobrang ganda ng serbisyo, ng produkto. Ilabas na natin yung ibang marketing strategy na gagawin mo. Word of mouth na lang. Kasi nung unang panahon, wala pa namang billboard eh. Nung unang panahon, wala pa namang TV. Wala pa namang social media. Word of mouth yung ginagamit nila. Makaluma yung gamitin natin. Pang 5th month, 32. Pang 6th month,
64. Ilan? Ha? 128, 256, 5112, 124, 2,000, 48, 4,096. Okay. Magkano yung worth ng product na binili nila o yung kinain nila dun sa restaurant mo? Worth 5,000 pesos. I-fix na lang natin. Magkano? Madami. Madami yan. Compute nyo. May cellphone kayo eh. 20 million for 480,000 lang sa loob ng isang taon. Lang. Ha? Lang. Kasi may susunod na taon pa eh. Oh, worst comes to worst. 20% na lang nito totoo. 20% na lang yung totoo. Huwag natin lokohin sarili natin. Mahirap yan. Boss, mahirap yan. Boss K. O sige, dayain na lang. Bigay na lang natin. 25% na lang. O nasa 5 million. Yan, sales mo sa loob ng isang taon. Yan, ganyan. Eh, paano kung patagalin natin? Mga 12 years na plano. Kasi, meron ako napanood sa Facebook, nakalimutan ko kung anong kumpanya yan. Sabi ng babae, 17 years, hindi ko ginalaw yung pera ng kumpanya ko. Until such time, kaya ko nang bumili ng bansa. Wow. Exaggerated, pero in such a way, totoo naman eh. Alam mo yung mga pinakamayayamang tao sa buong mundo, they can buy countries. They are globalists. They can ang tawag dito, yung kontrolin yung global economy. Kita mo yung ginagawa nila Elon Musk. They control economy of the world. Intindihan? Kaya nilang mag-declare pag sinabi ni Elon Musk, bibili ako ng Bitcoin. Lahat ng tao, bibili ng Bitcoin. Maapektuhan yung global trading. Kaya, totoo talaga yung sinasabi niya, 17 years, hindi niya ginalaw. In-strategize na kung paano yung papalakihin, scale up yung sistema, inayos, in-strategize. Hindi siya agad bumili ng kotse. O sabihin natin ito, 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, hanggang 12 years na plano. Gagawin mo. Hindi ko alam kung naiintindihan niyo itong sinasabi ko. Pero pag ito naiintindihan niyo, yung multiplication na sinasabi, maintindihan niyo bakit yung, nanonood ba sila Mary ngayon? Yung Zion. From, I don't know, kung 100,000 to 300,000 na puhunan sa loob, sa umpisa nila, nag-scale up, papunta into a billion worth na company. In 3 years time. Totoo yan ha. Ako na mag-testify na totoong nangyari yan. Pag ito na intindihan ninyo, aayusin nyo lang, gagandahan nyo lang ang sistema, lalagyan mo lang ng structure from organizational up to yung 5 component na sinabi ko kanina. Hanggang sa control ng quality. Dapat may sistema. Pag inayos mo lang yun, tapos wag mo munang gagalawin, hayaan mo siya para bang nagtanim ka, tapos hindi pa namumunga eh. Wag mo muna, paghitik na yung bunga, tsaka mo kunin. Hindi, ang goal kasi natin, pag nagninegosyo, okay lang humaba. Ang goal kasi natin, pag nagninegosyo tayo, yung kininta natin ngayon makabili tayo ng panibagong gamit na hindi natin nabili dati. Yung bagong cellphone, hindi okay na to. Kumita ako ngayon, mas malaki to, kita na to kaysa sa pagtatrabaho ko dati. Kaya ang gagawin, bibili ka agad, mag-upgrade ka agad ng cellphone, mag-upgrade ka agad ng lakos, mag-upgrade ka agad ng... That's our goal eh. Selfish ambition. Sabi sa Bible, bawal yun. Dapat makatutok ka dun sa kapakanan ng ibang tao. Kaya ang goal mo, lumaki ang kumpanya mo para makapagbigay ka ng mas maraming trabaho, tapos makapagbigay ka ng mas maayos na serbisyo o produkto sa mga kliyente mo. That's the goal. Oh, let's see. Alam mo ba, magkano yung bahay ni Mark Zuckerberg?
Alam mo kung magkano? 110 million. Yung worth ng property, dollar, na meron siya. Mansion yan. Hindi ko alam kung 5 or 3 mansion yung worth na yan. Pero yan kasi nasa internet. Magkano yan sa peso? 6? Nasa 6 billion? 6 billion peso? Mga 6 billion peso yan, most likely. 6 billion peso, sorry. Di ba? Dapat ganyan goal mo. Ha? Hindi. Kasi para na lang siyang bumili ng candy. Nung binili niya to. Dapat ganun yung pakiramdam. Pag bumili ka ng bagong cellphone, para ka lang bumili ng candy. Bakit? Magkano ba yung worth ni Mark Zuckerberg? Nasa 300 billion. Dollar. Dollar yan, dollar. 300 billion dollar, sorry. 300 billion dollar. Pa-check nga sa internet magkano? 230 to 300 billion eh. Kasi nagpa-fluctuate yan eh. Hindi ako updated. O magkano yan sa peso? Try to think of it. Magkano sa peso yan? Compute nyo. Pinapatagal niyo yung salita ako eh. Tulungan niyo ako. Magkano? Ilan? Hindi, ano to? 251.2 billion. O, so magkano yung 251.2 billion? 251.2 billion ang net worth ni Mark Zuckerberg. Nasa 17 trillion, para lang alam nyo. 17 trillion. Kaya nung binili niya yung 6 billion, para na lang siyang bumili ng candy. Pag tinansya natin yan, para kang may 17,000 pesos, tapos bumili ka lang ng 6 pesos na candy. Ganyan yung pakiramdam ni Mark Zuckerberg nung binili niya yung mansion niya. Eh, ikaw gusto mo agad magka-mansion. Kaya pipilitin mo ng pipilitin, makabili agad ng mga luxurious na mga bagay kasi gusto mo maging ka-level nila. Peke naman. Bibili ka sapatos yung worth 150,000 pesos. Bakit? Kumita na ako 15 million eh. O ilang ganun yung ginastos mo na sana na ibigay mo na lang ng maayos sa negosyo mo para mag-scale up pa. Sabihin natin 1 year to. Isang goal mo na lang sa loob ng isang taon, 50,000 na lang yung sales mo. Pak. O nasa 200 million after 12 years. Ilang taon ka nagtrabaho? More than 12 years? Wala pa nito kasi hindi mo nauunawaan yung sinasabi ko. Ang gusto kasi natin, instant eh. Mabilis eh. Naintindihan niyo ba ako? You strategize, you plan. Kasama yung plano doon yung frugality. Ano yung frugality? Sobrang tagal. Frugality. Hindi sa mga sa LGBT. Ang frugality mo naman. The frugality. Katipiran. Pagiging matipid. Less expenses. Kasama sa pagpaplano to. Ito, strategy to. Strategy. Less expenses. Bawasan mo pa kung kaya. Kung magkano yung gastos mo ngayon, hindi, ang sabi doon, i-scale up mo yung quality ng negosyo mo kasabay ng pag-scale up ng negosyo mo. Hindi. Ang ginagawa natin, tayo, mga middle class tsaka mga small-time businessman. Kaya magkaiba. Sa mga large scale businesses. Iba eh. Kasi tayo, nag-scale up tayo ng negosyo, sinasabay natin yung scale up ng lifestyle natin. Hindi. Ang sabi sa Bible, you scale up the business that you have at the same time, ni-scale up mo yung excellence. Wala doon yung paggastos. Kasi hindi kasama yung self-ambition sa pagninegosyo. Sana naintindihan niyo ako. So kung ano yung mga mali kong turo dati, huwag niyo nang isipin yung kalimutan niyo na. Nagbabasa na ako ng Bible ngayon. Huwag na kayo bumili sports car. Kung bumili man kayo ng sports car, okay lang yan. Benta nyo na.
Thank you, thank you. God bless. I hope you learn.